Anong ibig sabihin ng classified fund? Ayan na. Okay. Ang classified fund po, ito ay aking pinangalan dahil po sa Concurrent Resolution number 10. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. May bagong nadiskubre itong si Sas Rogando Sasot. Itong tinawag niya at nadiskubrihan niya na umano'y classified fund. Wow, classified. Ano ang kaibahan ng classified sa confidential at sa extraordinary? Yan ang ating alamin sa video ito ni Sas, mga kababayan po natin. Pero bago pa man natin i-play itong video ni Sas, alam po natin na mainit na ang usap-usapan sa confidential fund na tinanggalan nga ng confidential fund ng House Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga alifores kasama itong si Kembo, itong si Vice President Sara Duterte. Hindi lang tinapyasan, as in siniro. Napakalupit na talagang sinisingkol out nga itong si Vice President Sara Duterte. At lalo pang uminit ang isyo nung may nakuhang impormasyon itong si Ka-Eric, mga kababayan po natin na dating kadre, na umano'y ang kanyang mga dating kasamahan at ang kanyang mga kaibigan dati, hindi na ngayon, dahil siya na ang nagpapabagsak dito, ay nakatanggap umano ng 40 milyon na pundo sa pamamagitan ng mga nakaupong representative diyan sa House of Representatives na kaalyado nito, mga kaliwa. Ito umano ang agenda ay para sirain itong si Vice President Sara Duterte. Gaano ito katotoo, mga kababayan po natin? At sa aking palagay bilang isang Pilipino at nagbabayad ng tax, mga kababayan, kailangan natin malaman kung gaano ito katotoo. I think kailangan ang paliwanag ni House Speaker Martin Romualdez at kung hindi man ay ang kanyang mga alipores. Una nang dininay na hindi nga sila kumukuha ng confidential fund, pero ang term na kanilang ginamit ay extraordinary na halos kapareho lang ng confidential fund, pero mas madali lang o manong magbigay ng resibo dito. So baga perma lang, notice lang, ayos na. Unlike sa confidential fund, napaka-busisi o mano ng proseso na kailangan mong kumplituhin para ipasa sa House Speaker, ipasa sa Senate President, ipasa sa ating Pangulo. At thanks sa COA, mga kababayan po natin na mayroon silang mandato para sa special audit. So ino yung mga kababayan po natin, ano nga ba ang classified fund? Yan ang ating alamin sa video ito. Classified fund ang tawag ko. Okay. Ang sinasabi ng mga tagapagtanggol ng Kongreso at ng Senado ay wala silang confidential fund. Meron lang silang extraordinary fund. Pero mali po ang kanila, hindi po kumpleto ang kanilang istorya at ayaw po nila itong kompletuhin. Dahil pag kinumpleto po nila ang istorya ay magagalit ang taong bayan. Ngayon sa social media ang nag-e-expose nito. Bakit hindi ito na-expose ng mainstream media? Malalaman nyo maya-maya. Pero bago ang lahat, hello sa mga nasa Pampanga at sa Damam KSA. Okay. So, anong ibig sabihin ng classified fund? Ayan na. Okay. Ang classified fund po, ito ay aking pinangalan dahil po sa Concurrent Resolution number 10 ng Congress of the Philippines. Okay. Yan po yan. Concurrent Resolution number 10. Ibig po sabihin ng concurrent, ito po ay pinasan ng parehong Kongreso ng mababang kapulungan at ang Senado at ang House of Representatives, Senate and House of Representatives. Ito po ay pinasa noong 2011, okay? At 2013. Okay, inulit nila yan. Ano ang ibig sabihin nito? At para saan po ito? Ito po ay para ma-maintain na classified, okay? Classified ang accounting at liquidation ng budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at Kongreso. Ibig sabihin, classified ang liquidation at accounting ng bawat
budgetary allocation ng isang miyembro ng Senado at isang miyembro ng Kongreso. Ngayon, sa concurrent resolution na ito, okay, makikita po natin kung papaano po ang pag-accounting nila. Kailangan lamang po ng liquidation by way of certification. Anong ibig sabihin po niyan? Pag binigyan mo ng pera ang isang senador at ang isang miyembro ng House of Representatives o isang kongresista, ang amount na ibinigay mo ay kailangan lang nilang i-certify na gagamitin nila ito para sa kanilang maintenance and other operating expenses. Ganun lang po. Walang resibo, certification lamang ang kailangan ng isang senador at miyembro ng Kongreso. At ito po ay inadopt ng Senate at House of Representatives on August 24, 2011 and February 1, 2012. Okay, ayan may pirma pa ng... So, yan po mga kababayan po natin. Yan pala ang parang mas madali makapagkuha ng pera sa tinutukoy nilang concurrent resolution number 10 kung saan ito ay sinasabing classified fund. So, napakadali palang kumuha ng pera dyan. Wala nang audit, wala nang kung anong resibo, basta na-certify lang, na-certify nila kung saan nila gagamitin ang pondo na kailangan. So, pwede sila gumawa ng kunwa-kunwari dahil hindi naman kailangan ng liquidation. So, mga kababayan po natin, ito yung mga tinatago sa ilang ahensya ng ating gobyerno, lalo na itong mga mambabatas po natin sa mataas na kapulungan at sa mababa, na parang nakakagulat na may mga ganito palang estratehiya na ginagawa ang ating Senado at ng Kongreso, which is hindi natin alam dahil hindi ito binabalita sa mainstream media at buti na diskubrihan ito ni Sasot, mga kababayan po natin. So kung makikita natin, napakabilis lang pala para sa kanila kumubra ng pera mula sa kaban ng ating gobyerno. So talagang malinaw mga kababayan po natin na mukhang nagpapayaman talaga ang mga congressman po natin at mga senador galing naman sa pera ng taong bayan. So mga kababayan po natin, bistado nga at mukhang may sabuatan pa sa media at ng Kongreso. Ayan ang mukhang na-discover ni Sasot, mga kababayan po natin. Anong ibig sabihin? Pag-classified. Siyempre, siguro alam nyo na ibig sabihin ng classified. Ibig sabihin ng classified, hindi ito po pwedeng busisiin Tama. ng publiko. Okay? Hindi nga rin ito pwedeng busisiin ng COA ang bawat budgetary allotment kung paano nila ito ginastos up to the last centimo. Kasi nga liquidation by certification. Okay? Yun lamang. Classified. So, ang pondo nila, of course, yung pondo nila hindi nakalagay na confidential. Pero, ang system of accounting at liquidation ng bawat isang senator at congressman ay classified. So, kung ang system of accounting at liquidation ay classified, anong tawag mo sa pondong yon? Hindi ba't classified fund? At ang liquidation lang yan ay certification ng congressman o senador na ang perang ito ay ginamit namin sa MOE. Detalye, wala nang detalye up to the last centavo. Wala nang ganon. Okay. So ngayon, ano na ngayon ang bakit hindi ito idinidiscuss ng mainstream media? Doon na tayo, bakit dinidiscuss hindi ito pag-uusapan ng mainstream media? Pupunta ngayon tayo sa the only thing na nag-i-exist sa COA website ng itemized expenses ng mga senador at kongresista. Okay. So ulitin natin, classified fund ang pondo ng Kongreso dahil ang accounting at liquidation nito ay classified. Ito ay dahil sa kanilang concurrent resolution number 10. Diba? Okay, sabi ni Trixie, confidential funds, no need na national security. Intel funds required ang national security impact as per JMC 2015-01. Okay.
So, thank you for the correction, Attorney Trixie. So, pupunta ngayon tayo kung bakit hindi ito i-discuss ng mainstream media. Itong classified fund ng Kongreso. Again, classified po ito dahil according to Concurrent Resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress ng Kongreso at Senado, classified ang accounting at liquidation ng bawat senador at kongresista. Ito, sila po ang nagpasa ng ganitong rule para sa kanilang pondo. Ang galing, ano? Sila rin yung gumawa ng batas ng role na ito, ng resolution na ito, para ring maligtas at maproteksyonan sila sa kanilang pondong kinukuha. Galing din, ano? Sino yung huhuli sa pulis na pinupulisan niya ang kanyang sarili? Parang ganun ba yun? Hindi po natin alam kung ma-overturn ba ito ng Korte Suprema o ng Presidente. Dahil hindi ako lawyer, tanungin nyo na lang po ang mga lawyer kung pwede ba itong ma-overturn ng Supreme Court o hindi. Okay. So, classified ang liquidation at accounting, therefore, classified ang pondo. Di ba? Ganun lang kasimple. So, ganun, ano, simpleng-simple. So, saan napunta yung pondo na yun, mga kababayan po natin? At ano ang ginamitan? So, yan ang hindi rin pala ma-provide. Kasi confidential. Hindi lang to confidential, mga kababayan po natin. Ano? Is meron silang Public Affairs Fund. Kasi kung titingnan natin, classified at confidential, halos pareho lang man ang meaning, ano? Pero pinaiba lang, mga kababayan po natin. Okay, Public Affairs Fund. This is only for 1 year, At ang bawat isang congressman ay merong 2.8 million. Noong 2020 lang to, 2020, ayan. Bigay sila 2.8 million. Yung iba dito hindi 2.8 million Okay, 2.8 merong 1 million. I think kasi nga hindi natin alam kung bakit hindi pare-pareho, pero halos parang 98% sa kanila 2.8 million ang Public Affairs Fund. So in total, ang Public Affairs Fund sa isang taon ng Kongreso ay 869 million. Public Affairs Fund po nila yan. 869 million. Okay. Ngayon mga friends, para saan ang Public Affairs Fund? Hindi ba? Para saan? Ito ang binibigay nila sa mga PR. Binabayad nila sa media. Ngayon, hindi natin malalaman kung papaano eksakto ginastos yung Public Affairs Fund. Sinong binayaran nila? Okay? Sinong PR agency binayaran nila? Sinong PR operator binayaran nila? Sinong binayaran nila? Kasi nga, classified ang accounting at liquidation kung papaano ginastos ng bawat senador at congressman ang kanilang budget allocation. So, alam nyo na. Di ba? Ganun lang yun, guys. So, Kongreso pa lang to, So, ang Kongreso, meron silang 869 million na Public Affairs Fund. Siyempre, yung Public Affairs Fund mo, sino bang involved sa Public Affairs? Hindi ba media? 869 million per year ang budget ng Kongreso. 2.8 million ang hatian bawat isang kongresista. So ako, malaki rin yung hatian pala, ano, mga kababayan po natin. Mapasana all na lang tayo sa umano'y classified fund. Executive makikialam sa legislative. Hindi pwede yan. Hindi rin ito magagawa ni Bongbong. Besides the pinsan niya si Romualdez, kabarkada niya si Zubiri, meron separation of power. Hindi rin po pwede yung Supreme Court. Anong mangyayari? Sino? Dapat tayo. Pera natin to Tama. So, Concurrent Resolution number 10. Okay? Ito ang nagtatatag. Ipinasa ito ng Senado at Kongreso noong 2011, 2012 na confidential. Okay? Confidential ang liquidation at accounting ng perang ginagasta ng bawat senador at
congressman. Up to the last centavo, hindi mo po pwede itong scrutinize. Walang transparency. Kaya kahit sino dyan, kahit sinong senador, kahit sinong congressman, wala kang makukuhang detailed audit report kung paano nila ginasta ang pera mo bilang taxpayer. O ano to? Di legalize corruption. Diba? Kasi paano mo malalaman kung yung pera, yung buwis ng taong bayan na hinahawakan ng isang senador at congressman ay binagastos ng tama, hindi ninanakaw, kung walang audit report. Ano yan? Liquidation by certification lang na hindi sila corrupt, na hindi nila ninakaw? Na hindi ito babaguhin ng mga congressman at mga senador dahil sila ang nakikinabang sa sistemang classified ang paggasta ng bawat senador at congressman. Hindi nila babaguhin yan. Nang sila, mag-volunteer sila, ang tagal na nito eh. Kita mo, kahit yung mga nagsisigaw, akbayan, yung mga kunwari progressive sila, di ba? Kabataan Party List, Bayan Muna, ano pa ba yung mga progressive, yung mga malinis daw sila na hindi sila mga magnanakaw. Hindi nila ito pinag-uusapan in public. So yan nga mga kababayan po natin ang sinasabi ni Sasot na bakit nila kailangan pag-usapan mga kababayan po natin, lahat nga sila nakikinabang. So bakit nga naman talaga ibulgar ng media, ng mainstream media kung sila ay nakikinabang or nabibigyan nitong sinasabing pundo na sinasabi nga ni Sasot na ito ay pundo rin mula sa taong bayan. So napakalaki pala ang perang ito na pinaghati-hatian ng mga congressman at ng mga senador. So matawag na classified fund. So iba't ibang mga issue ngayon at mga tinatagong sikreto na sa Senado at sa Kongreso ang nakahalungkat mga kababayan po natin dahil sa sinimula nilang confidential fund, dahil sa pang-iipit nila dito kay Vice President Sara Duterte. So ganoon pa rin mga kababayan po natin, nawin natin na sinasabi ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte na umano'y nagpapanik na ito. Hindi ito nagpapanik kundi ay busy ito ngayon sa kanyang trabaho. So hindi nila ngayon makuna ng statement. So ang ginawa ngayon ni Digong ay talagang tinaranta sila at ngayon magrereklamo sila dahil na-detreat itong si Castro ni dating Pangulong Digong. So alam natin yan na hindi rin basta-basta magbitaw ng kanyang salita itong si dating Pangulong Digong, lalo nang alam niyang masasabi siya, abogado ito. So bago niya binitawan itong sinasabi nilang detreat, ay alam niya na ang consequences. So abangan natin yan. Pero sa ngayon mga kababayan po natin, sa nabisto nga na umano'y classified fund ni Sasot, hanggang ngayon ba ay nakikinabang pa rin itong Senado at ang Kongreso sa umano'y concurrent resolution number 10 na ito? So yan po yung ating pakaabangan mga kababayan po natin. Kung ano naman ang magiging reaksyon ng mga senador at syempre ni House Speaker Martin Romualdez at ng kanyang alipores sa tinawag na umano'y classified fund at saan nga ba nila ginamit itong extraordinary expenses na nagkakahalaga ng 1.6 billion at 331 million naman sa Senado. So wala pa silang sagot, wala pa silang buong detalye na pinalabas. Ang sinasabi lang nila na wala sila umanong mga disallowances na inisyu mula sa Commission on Audit. So ibig sabihin, tama umano ang kanilang binigay na mga resibo, tama ang paggastos ng pondo umano sa House of Representatives. Ang tanong natin, saan ginamit? Yun lang yung tanong natin. So sana ipakita nila para sa sinasabi nilang transparency umano para sa lahat ang paggastos ng pondo ng taong bayan. So abangan natin yan mga kababayan po natin. Pero sa ngayon, huwag kalimutan i-follow, i-subscribe ang ating social media platform. Maraming salamat po sa inyong lahat.